I got a phone call and oh my days, this is a company phone interview. What should I do? I'm a complete beginner in the industry and doesn't know anything about it. What should I do? What's up, future call center agents? This is Kuya Renny Boy. For today's video, I'm going to dish out the hottest tips and tricks in order for you to pass your phone interview this 2023. I know some of you are very complacent when it comes to phone interview because you're not gonna meet the interviewer, but phone interviews can still intimidate you. Trust me, with the right strategies and insider tips that I will be giving you today, we're gonna make sure that you will be getting your job offer in the BPO industry. We already helped thousands of Filipinos to sign their contract or to get their call center job, and I hope you're the next person. So I guess you're ready now to land your call center dream job. And if you're new to this channel, don't forget to like this video, click that subscribe button, and smash that notification bell in order for you to get updates whenever I have a new upload. Before we start, I would like to congratulate this person who just won 500 Gcash. If you also want to get a chance to win 500 Gcash, comment down your reason why do you want to become a call center agent, and I want it to be in English in order for you to express yourself in this video. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, magbibigay ako ng 20 tips para makapasa ka sa iyong phone interview, especially kung meron kang inaabangan na tawag galing sa kumpanya na pinasama mo ng resume or pinag-a-applyan mo ngayon. Ito na ang video para sa iyo. Grabe, napaka-in demand ng call center ngayon at gustong-gusto ko talagang makapasa ka na rin as soon as possible. Itong mga tips na ibibigay ko ngayon ay sobrang solid para sa mga newbie, sa mga walang experience, sa mga high school graduate, para ma-ensure natin na makakapasa kayo. Pero hindi lang to pang beginner ha. Pwede rin sa mga may experience na, or syempre sasalang ulit kayo sa interview, baka nalilimutan nyo na yung mga gagawin ninyo, ganyan, kabahan ulit kayo. Kaya itong mga tips na ibibigay ko sa inyo before interview, tapos during interview, talagang ma-ensure natin na makakapasa kayo. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Tip number 1 agad tayo, prepare star stories. Kumuha kayo ng mga istorya, okay, yung mga kwento na kung paano ninyo nagawa or nalampasan ng isang sitwasyon, ganyan. Kapag sinabi nating star stories, ito yung star method na ginagamit natin. Mostly kasi ang mga interviewers ngayon, hindi na sila masyado nagtatanong ng kung ano-ano. Mostly based on situation sila. Kaya sobrang helpful kung magpa-practice tayo ng mga star stories. For example, ayan yung nasa screen, di ba? At least nakapag-storyline tayo. For example, sabi dito, when I was working as an online seller, I had a raging customer and she was angry about the damaged item she received. I did apologize and offered replacement for the item and promised that the issue won't happen again. The customer suddenly changed its tone and became grateful with the result. Diba? Grabe, nakapag-provide tayo doon ng situation, task, action at result. May resulta, 'di ba? At natuwa yung customer. So yun yung gagawan natin ng storyline. So syempre, based on your own experience, kung ano yung previous work mo, ano ba yung mga napagdaanan mo before, kasi kapag meron kang naka-ready ganyan, meron kang maisasagot sa interviewer. Tip number 2, eliminate distraction. Pag alam mong meron ka na nakaschedule na interview, siguraduhin mong tahimik yung lugar na pepwestohan mo, yung walang maingay sa background, wala naglalakad-lakad ng mga bata, wala mga maingay na sasakyan, wala nagbibidyoke. Kasi syempre para magkaroon kayo ng better communication ng interviewer. Hindi yung ganyan kayo ng ganyan, hindi kayo nagkakaintindihan. Syempre nakaka-turn off yon sa magiging interviewer mo. Kaya kung alam mo may schedule ka na phone interview, kailangan siguraduhin mo na tahimik yung lugar mo. Okay? Tip number 3, check your equipment. Kailangan kapag meron kang schedule na interview, siguraduhin mo naman na naka-charge yung cellphone mo. Kasi baka mamaya kaka-email mo, kaka-code mo, lobat ka na pala. Tapos to the point na maghahanap ka pa ng charger habang nasa interview, 'di ba? Nakakahiya 'yun sa interviewer. Kaya dapat bago tayo sumalang sa interview, kailangan naka-prepare yung equipment natin, like yung cellphone na gagamitin natin or computer. Okay, yung cellphone natin dapat full charge. Mas maganda rin kung gagamit tayo ng headset or earphone para mas magkaintindihan kayo ng interviewer. Mas maganda rin kung merong noise cancellation yung gagamitin mo na headset. Tip number 4, prepare your cheat sheet. Medyo connected to sa tip number 1 natin. Kung meron ka nang na-prepare na star stories, pwede ka nang gumawa ngayon ng cheat sheet, okay? Doon mo ilalagay yung mga sagot mo sa mga most common interview questions, okay? Para at least ready ka. So, hindi naman verbatim yung kailangan mong ilagay doon. Pwede mong lagyan yun ng mga initials lang, yung mga keywords
tips, okay? Para maging pointers mo lang, para maging guideline mo lang, okay? Sa mga isasagot mo sa interviewer, okay? Since phone interview nga to, hindi ka naman nakikita. Make sure mo lang kapag gumagamit tayo ng cheat sheet, hindi maririnig-rinig yung tunog ng papel or hindi rin tayo tunog na nagbabasa. Kumbaga parang magiging guide mo lang siya kapag ini-interview ka na. Kung hindi mo pa napapanood yung video ko kung paano gumawa niyan, I'll link it up there, makakatulong sa'yo yung video na yon. Tip number 5, practice mock interview. Meron tayong mga videos na ginawa before, mga playlists all about common interview questions with sample answers. Sobrang magagamit nyo yun guys sa inyong pagpapractice. May mga role play pa. I'll link it up there, makakatulong din sa inyo yung mga videos na yan. Mas maganda kasi guys, halimbawa may oras ka pa naman habang nag-aantay ng phone interview mo, mag-practice ka na. Mas maganda rin kung makikipag-usap ka in front of the mirror or kuha ka ng kaibigan mo na pwedeng ka-practicean, pwede yan. Mas maganda rin sana kung i-record mo yung boses mo para yun, notify or para malaman mo, ma-identify mo yung mga grammar lapses mo or syempre alam mo naman siguro kapag medyo awkward yung tunog mo, di ba? At least may improve mo pa during your actual interview. Tip number 6, stay hydrated. Alam niyo ba guys, napaka-importante guys na meron kang tubig sa tabi mo habang phone interview dahil minsan nakakaubos ng laway ang pagsasalita sa phone interview. Lalong-lalo na pag naghalo yung kaba, di ba? Syempre, kakabahan ka, tas salita ka ng salita. Minsan nakakatuyot ng lalamunan. Kaya mas maganda guys kung meron kayo nakaprepare na tubig habang ini-interview kayo. Okay? Mas maganda yan. Tip number 7, stay calm. Alam ko medyo mahirap kumalma sa ganitong sitwasyon since ini-interview ka na nga or i-interviewin ka na. Pero payo ni Kuya Renny Boy, pwede kayong gumamit ng mga chewing gum. Okay? Magbabulgam kayo bago at during your interview kasi daw nakakatulong yun para ma-relax yung mga panga ninyo at para hindi manigas habang kinakausap kayo ng interviewer. Tip number 8, keep your resume handy. Dapat pag nagsasalita kayo sa interview, kailangan katabi nyo rin yung resume ninyo. Kasi hindi sa lahat ng oras kabisado natin yung mga details katulad ng buong pangalan ng school natin. May mga tao talaga na nakakalimutan nila yung mga ganyang eksena. Kaya mas maganda kung katabi mo or hawak mo yung resume mo kapag nasa phone interview ka, okay? Halimbawa kasi may mga interviewer kasi na nagtatanong pa ng ganito, parang kino-confirm nila yung mga bagay-bagay. Mas maganda kung at least tama rin yung sasabihin mo kasi kailangan talaga mag-match yan sa kung anong binabasa mismo ng interviewer. Tip number 9, uunahan ko na kayo, watch English movies and read English books. Okay, kailangan in English yung mga binabasa at pinapanood natin. Lalong-lalo na kung medyo mahaba pa naman yung time natin sa pag-aantay sa phone interview, mas maganda kung mag-practice na tayo. Kasi alam nyo naman, di ba, pag bumabagsak sa BPO or sa call center, ganito rin yung ina-advise nila sa mga applicants na nare-reject. Magmanood kayo ng mga English movies, manood kayo ng mga podcast or makinig kayo sa mga podcast with English speakers kasi sobrang talagang nakakatulong yung mga yan. Tip number 10, body condition. Napaka-importante na kondisyon yung katawan natin bago tayo sumalang sa interview. Kasi mamaya puyat tayo, gutom tayo. Paano pa kaya pag kinabahan pa tayo sa interview, nagsama-sama yan, mahirap na. 'Di ba? Mas mataas yung chance na bumagsak ka kapag hikab ka ng hikab or minsan kumukulo yung tiyan mo, hindi mo na maisip kung ano ba yung tamang isasagot, 'di ba? Mas mahirap 'yon. Kaya maganda, napaka-importante talaga na kondisyon yung katawan natin bago tayo sumalang sa phone interview. Get a good sleep, guys. Kailangan may sapat na tulog, busog ka bago mag-interview or syempre mas maganda kung magagatas ka rin bago ka sumalang sa interview kasi scientifically explained na nakakatulong daw yan na mapaboost yung pag-iisip natin kapag uminom tayo ng gatas. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Part 1 muna tayo, medyo pipitinig ko kayo but no worries guys, to be uploaded tomorrow yung part 2. Ano naman yung gagawin namin Kuya Renny Boy during phone interview. Kaya kung excited ka na rin mapanood yan, don't forget to subscribe in this YouTube channel kasi bukas na bukas din to be uploaded yan dito sa ating YouTube channel. Before I end this video, shoutout and congratulations din sa lahat ng graduates sa ating Bowmans Academy. Batch 24 na po tayo at meron pa natitira for Batch 25 na 2 slot. Para makahabol sa training natin, comment down sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa ating Facebook page Kuya Renny Boy Official. 1-month call center training yan na kahit cellphone at data lang pwede ka nang matuto. Kapag gumraduate ka dito, magkakaroon ka ng certificate at syempre job assistance guaranteed. Yung tipong pag-graduate mo, feeling mo call center agent ka na, kaya mo na mag-thank you for calling. My name is Ren, how can I help? Mga ganyan-ganyan. Lahat yan matututunan ninyo sa Bowmans Academy. At kahit baluktot pa yung dila ninyo sa pag-i-English, talagang mahahasa kayo dito kasi meron tayong ESL training kung saan mabuboost yung English communication skills ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo guys, mag-comment sa baba ng #scholar at see you sa next batch ng ating online call center training sa Bowmans Academy. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.
evening. I am Rosal and I will be your interviewer, and you are.